Pagbasa gamit ang marungko approach. Layunin natin o target nating makamit. Matapos ang araling ito, ikaw ay inaasahang nakababasa ng mga salita, parirala at pangungusap gamit ang tunog ng mga letrang I, E at B. O tunog na I, O at B. Meron tayong mga larawan dito. Gusto kong tingnan mo at sabihin mo kung ano ang mga ito. Okay, ano nga ito? Ilaw, tama. Sino siya? Ina. Tama ka. Ang ating ina, ang ating ilaw ng tahanan. Ano namang bilang ito? Isa. Mahusay. Ito ay isang itlog. Ito naman, itlog din, tama. Pero ito ay niluto na. Alin ang gusto mo diyang itlog? Itlog na nilaga o itlog na pinirito? Okay, parehas yan masustansya. Dahil ang itlog ay masustansya. Kumakain ka ba niyan? Very good. Ano naman ito? Hawakan mo nga ang iyong ilong. Tama, ito ang ating ilong. Ano naman ito? Isda. Very good. Anong luto naman ng isda yan? Tama ka, yan ay inihaw na isda. Kumakain ka ba ng inihaw na isda? Very good. Ito naman. Naku, yan ay ipis. Takot ka ba sa ipis? Ako din, parehas tayo. Takot din ako sa ipis eh. Ito naman ay pangkat na mga insekto. Ayan, kapag madami na mga insekto, sama-sama na sila. Ayan ay mga larawan na may tunog na I. At yan ay letrang I ang umpisa. Ituloy natin. Meron tayo ditong larawan ng ilog. Pumupunta ka ba sa ilog? May ilog ba na malapit sa bahay ninyo? Okay. Meron din ditong isda. Tama, parehas ba tayo ng sinabi na isda? Okay. At sa puno, mayroong mga inakay. Alam mo ba yung tawag doon? Yan ay inakay. Nakuha mo ba ang salitang inakay? Ang inakay ay mga baby o batang ibon. Mayroon ding lumipad na ibon. Ito ang kanilang ina o inahing ibon. Na umalis, iniwan ang inakay para siguro kumuha ng pagkain. Ayan. Pag-aralan natin ang tunog ng letrang I. Ang tunog nito ay I. Sabihin mo nga, I. Okay. Ito ang malaking letrang I. Ang tunog ay I, I, I. Ikaw naman? Ito naman ang malaking letrang I. Ang tunog ay I, I, I. Ikaw naman. Mahusay. Isa-isahin naman natin ang larawan at sabihin natin ang akmang salita nito. At bago yon, sabihin muna natin ang tunog ng unahan na letra. Halimbawa, I, ina.
O, ikaw naman. Ina. O, ito naman. Ilaw. Itlog. Ilong. Isa. Ipis. Insekto. Inihaw. Isda. Inihaw na isda. Ilog. Ibon. Inakay. Inahin. Isla. Narito naman ang paraan kung paano natin isusulat ang letrang I na may tunog na I. Okay, alam mo ba kung paano isulat ito? Okay, tuturuan kita. Una, pataas. Simula sa taas pababa. Okay, pangalawas, taas pa kanan. Sa ibaba naman, simula kaliwa pa kanan. Okay, yon ang maliit ay. Yan pa ay malaking letrang I. Mali pala si teacher. Yan ay malaking letrang I. Gawin nga natin ang pagsulat ng malaking letrang I. Sabayan mo ha. Okay, very good. Naisagawa mo na ang pagsusulat ng malaking letrang I. Ngayon, gawin naman natin ang maliit na letrang I. Simple lang yon. Simula sa gitna, kulay pula, ayan, pababa. At tuldok sa taas. Okay, ikaw naman, sabayan natin. Ayan, gawin natin ha. Ayun, at may tuldok sa itaas. Nakuha mo ba? Ikaw nga, bakatin mo nga ang nasa screen at isulat mo ang malaki at maliit na letrang I na tunog ay I. Okay, very good. Ito naman. Lilipat na tayo sa susunod na letra. Ano kaya ang hugis nito? Hugis bilog. Ang hugis bilog ay letrang O. Na ang tunog ay O. Okay. Ano ang nasa larawan? Yan ay orasan. Sabihin mo nga, orasan. Ito naman ay opisina. Nakuha mo ba ang lugar na ito kung ano? Opisina. Ito? Tama, ospital. Ayan. Alam mo ba kung ano yan? Yan ay octopus. Ito naman, oso. Yan ay malaking oso. Sa English ay bear. Ito naman ay okra. Kumakain ka ba ng okra? Kasi yung iba ayaw nila ng okra kasi madulas. Kung ikaw ay kumakain ng okra, very good ka naman dyan. Ito. Umiinom ka ba niyan? Yan ay mainam para sa may ubo. Ayan ay oregano. Sabihin mo nga, oregano. Okay, yung dahon ng oregano, pwede yang katasin, dikdikin, at yung katas nun ay maaring inumin para sa gamot sa ubo. At ito naman ay okoy. Sabihin mo nga, okoy. Nakakain ka na ba ng okoy?
O kung hindi pa, sabihin mo sa magulang mo na magpagawa, magpaluto o kaya magpabili para matikman mo naman ito. Ayan ay mga larawan na nag-uumpisa sa letrang O. Na tunog ay O. Isa-isahin nga natin ang salita ng may tunog na letrang O. Na tunog ay O. Okay, yan ay O. Tunog O. 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 Yan ay malaking letrang O. O. Na ang tunog ay O. Ikaw nga. O. 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 Ulitin mo nga. Ito naman ang maliit na letrang O. Na ang tunog ay O. 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 Ikaw naman? Very good. Isa-isahin natin ang larawan at mga salita na nag-uumpisa sa letrang O na tunog ay O. O, orasan. Ulitin mo nga. Okay. O, opisina. O, ospital. O, octopus. O, okra. O, oso. O, oregano. O, oregano. O, okoy. Ito naman ang paraan kung paano natin isusulat ang letrang O. Okay, simple lang yan, pabilog lang po. Simula at taas, paikot, pababa. Pasarado ang ikot. Ayan, O. Pabilog lang. Okay, iguhit mo nga. Bakatin mo nga sa ating TV ang letrang O na malaking letrang O. Ayan, ganyan po. Ito naman ang maliit na letrang O. Maliit lang, pabilog. Okay, simpleng-simple. Ikaw naman. Okay, ganito naman ang pagsulat ng letrang O o maliit na letrang O. Okay. Ikaw nga, bakatin mo ang malaki at maliit na letrang O. Okay, very good. Sumunod na letra. Ano kaya ang letrang ito? Pero bago yon, alamin muna natin kung ano yung mga nasa larawan. Sabihin mo nga kung ano nasa larawan. Okay, tama. Yan ay bahay. Kayo ba ay may sariling bahay? Wow! Kung kayo ay may sariling bahay, very good. Maganda yan na meron tayong sariling bahay. Pero kung nangungupahan tayo, okay lang yan. Okay. At least meron tayong natitirahan. Okay, ito naman ay bubuyog. Sinabi mo ba B? Okay, ang Tagalog ng B ay bubuyog. Okay, anong tunog ng bubuyog? Tama. Okay. Sa bahay. Sa itaas ng bahay merong butiki. Tama. Tingnan nyo nga yung paligid ng inyong bahay. Sa taas ng inyong bahay, meron bang butiki ngayon? Okay, ito naman ay
Sa labas ng ating bahay ay makikita natin ang ating bakuran. Sabihin mo nga, bakuran. Okay. Sa bakuran mayroong bibe at baboy. Maaari ding biik. Kapag maliit na baboy, biik. Pag malaki, baboy. Ito naman ay hindi yan kalabaw. Yan ay baka. Okay, nakuha mo ba ng tama ang baka? Very good kung ganon. At mayroon ding lalagyanan na basurahan. Okay. Nakuha mo ba ang mga salita o larawan kung anong pangalan ng mga larawan na ito? Ayan ay nag-uumpisa sa letrang B. Sabi mo nga, letrang B. Ang tunog ay P. Sabi mo nga, ang tunog ay P. Okay, very good. Isa-isahin natin ang mga salita na mayroong tunog na P o letrang B. Okay, ito ay yan ay ituloy pa natin ang mga larawan. Ito ay bata. Batang lalaki na may hawak na bola. Very good. Nakasuot siya na pang-basketball. Ito ay basketball na bola. Bola ng basketball. Ito naman ay bote. Bote ng tubig. Kapag nauhaw siya, umiinom siya ng tubig na nasa bote. O pwede din tubig na nasa baso. Ayan ay bote at baso. Ano naman ito? Tama, yan ay buko. Nakainom ka na ba ng buko? O buko juice? Okay, masarap yan, di ba? Lalo na kapag malamig. At galing pa sa buko. Ayan, ito naman. Ano ang nasa larawan o sino siya? Yan ay batang babae. Ano meron sa ulo niya? Okay, merong bulaklak na pang-ipit. No? Nakuha mo ba ng tama? Very good. Ito. Sa tabi ng batang babae ay mayroong basket. Ayan. Basket. Sa tabi ng basket mayroong anong pagkain yan? Ito ay bayabas. Kumakain ka ba ng bayabas? Ay, mayaman yan sa vitamin C. Okay. Meron din sa tabi ng basket, mayroon ding bawang. Nakuha mo ba ang tamang salita na bawang? Hindi yan sibuyas ha, bawang. Okay. Ito naman ay buwan at bituin. Okay. Buwan at bituin. Kapag nakikita natin ang buwan at bituin, syempre gabi na, di ba? Kapag gabi na, minsan may naririnig ba kayong sumisigaw na nagtitinda ng balot? Okay, kumakain ka ba ng balot? Masarap yan, di ba? Sabi nga ng iba, ang balot daw ay pampatibay ng tuhod. Ito ang tunog ng letrang B. Ang tunog ng letrang B ay B. Ikaw nga. Ulitin mo nga. B. Okay. Ang tunog ng letrang B ay P. Okay. Sabihin mo nga. Yan. Ito naman ay malaking letrang B. Okay. Sabihin natin ang tunog ng letrang B. 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 Okay.
Ito naman ang maliit na letrang B na may tunog na B, B, B. Okay. Ikaw nga? Isa-isahin natin ang tunog ng letrang B at ang tamang salita. Okay? B, bahay. B, bintana. B, bulaklak. B, pupuyog. P, butiki. P, bakuran. P, bibe. P, baboy. P, baka. P, basurahan. P, bata. P, bola. P, babae. P, baso. P, bote. P, buko. P, basket. P, balot. P, bayabas. P, bawang. P, buwan. P, bituin. Ganito naman ang wastong pagsulat ng malaki at maliit na letrang B. Umpisahan natin sa malaking letrang B. Okay, taas, pababa, 1. Taas, pakurba, 2. Taas, pakurba. Okay, 3. Ulitin natin. 1, 2, 3. Ikaw naman? Ganito ha. 1, 2, 3. Ikaw naman. Subukan mong bakatin ang nasa screen. Okay, ito naman ang pagsulat ng maliit na letrang B. 1, 2. Okay, ikaw naman? Tingnan mo nga. 1, 2. Okay. 1, 2. Ikaw nga? Very good. Ngayon, basahin naman natin ang mga pantig o yung pinagsamang mga tunog ng mga letra. I, I, I. Ikaw naman? O, O, O. Basahin mo nga. Very good. B, A, ba. Ikaw naman. Very good. Ba, ba, ba. Basahin mo nga. Very good. B, I, B. Basahin mo nga. B, B, B. Ikaw naman. Very good. B, O, bo. Ulitin mo nga.
Bo, bo, bo. O, ikaw naman. O, basahin naman natin ang mga salita. A, ba. Ulitin mo nga. Okay. Ba. Pakibasa nga. Very good. O. O, ikaw naman. Okay. Ba. Baba. O, basahin mo naman. Okay. Ba, e. E. Ikaw naman. Okay. Ba. O, pakibasa nga. Okay. Sumunod naman. Saba. O, ikaw naman. Very good. So. Pakibasa naman. Okay. So. Ulitin mo nga. Very good. Mababa. Pakibasa nga. Okay. Ba. Basahin mo nga. Ibaba. Okay. Ayan ay iba. O, ikaw naman. Iba. Basahin mo nga. Okay. Ito naman. Iba. O, ikaw nga. Okay. Ito naman. Basa. Pakibasa nga. Okay. Sumunod. Babasa. Pakibasa po. Very good. Sumunod. Bisa. Pakibasa nga. Bisa. Ikaw naman. Okay. Sumunod po. Bibo. Pakibasa nga po. Okay. Basahin mo naman ang mga salita. Aba. Iba. Bao. Ikaw naman? Very good. Baba. Babae. Bababa. Basahin mo naman. Very good. Ito naman. Saba. Aso. Oso. Pakibasa nga. Mahusay. Pakibasa po ito. Pakiulit yung sasabihin ko ha. Mababa. Iba-iba. Ibaba. Ikaw naman?
Okay. Basa. Babasa. Pakibasa nga po. Okay. Sumunod naman, bisa. Bipo. Pakibasa po. Very good. Basahin naman natin ang mga parirala o pinagsama-samang mga salita. Ang, saba. Ikaw naman? Ulitin mo nga. Okay. Ang babae. Pakibasa nga po. Okay. Ang bao. Basahin mo naman. Okay. Sa ibaba. Ulitin mo nga. Sa ibaba. Ikaw naman? Okay. Ay, basa. Pakibasa nga. Okay. O, pwede pa yung isang basa dyan ay basa. Okay? Pero mas maganda, base sa parirala, ay basa. Parang yung mesa ay basa. Okay, may saba. Ulitin mo nga, may saba. Ikaw naman? Okay. Ang saba. Pakiulit. Okay. Ang babae. Ulitin mo nga. Ikaw na lang. Pakibasa mo nga ito. Very good. Ang bao. Ulitin mo nga. Okay. Sa ibaba. Basahin mo naman yan dalawang parirala na yan. Mahusay. Sumunod ay basa. Ulitin mo nga. May saba. Ikaw naman. Pakibasa nga ulit. Very good. Ngayon, subukan naman nating magbasa ng pangungusap o pinagsama-samang mga parirala. Babasa ang babae. Pakibasa nga po. Ikaw na lang. Very good. Sumunod naman, may saba sa ibaba. Ulitin natin. May saba sa ibaba. Ikaw na lang. Very good. Ang bao ay basa. Ulitin natin. Ang bao ay basa. Basahin mo mag-isa. Kaya mo yan. Very good. Ito naman. May saba ang babae. Sabayan mo ko. May saba ang babae. Ikaw na lang. Okay. Very good. Ito naman. Basa ang bao sa ibaba. Sabayan mo ko. Basa ang bao sa ibaba. Ikaw naman? Isa pa nga.
Very good. Maraming salamat sa iyong panonood na aking video at ikaw ay nakabasa na ng mga salita na nag-umpisa sa letrang I, O at D na may tunog na I, O at P. Okay, maraming salamat. Hanggang sa susunod, ako muli si Teacher Diana Lynn. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!